Amen. Maraming salamat po, Chief. No? At amen. Nandito tayo lahat. Tumapupuri, tumakila, sumamba sa ating Panginoon. No? At happy birthday kay ating Kabi. Saktong araw ba, ating Kabi? Opo. Mismo. Sarado natin ang sabat. Tapos magsarado ulit. Amen. Salamat po sa mga mag-birthday at sa mga nag-birthday. Happy birthday po sa inyong lahat. Ano po? At sa mga nag-anniversary kung meron man. At tayo po ngayon ay medyo maulan. Ayan, ano? Kasi merong bagyong pamarating. Literal na bagyo. Ano? At may bagyo rin tayong pinaharap sa ano? Pero sa habang ng Panginoon ay kakayanin po natin yan. So, mamaya po ay mayroong general meeting ang lahat ng mga members. Magre-report lang po kami sa development ng ating mga kalagayan sa ating kaisipan para po makapag-pasya po tayo sa ating mga gagawin. So, yun po. Pero, santapin niyo muna yun. Kailangan muna natin purihin, dakilain, sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. Enjoy natin ang kanyang mga salita. Magamit natin. Ano po? So, salamat po sa lahat ng nagbisita kahapon, sa mga nagturo ng bata. Ano po? At kami naman po ay nasa Palanga, sa IBC Pilar, ano? At mayroong technological service doon, ano? At siyempre, binabakapan pa rin natin ang IBC Pilar, ano? Sa kanilang, siyempre, yun naman, mahirapan din sila, ano? So, yun lamang po ang ating mga pagkabalita, ang ating po mga events na susunod. Ang kantata po ay sa December 21, ano? At linggo po yun. At yun po ay nakiba na po ang lugar, ano? Ito ay sa Phil Oil Arena, ano? Sa Manila, sa San Juan. So, yun po ang lugar. Mag-uusapan po natin yan. At kasi linggo po yun no? Kaya medyo mag-uusap muna tayo kung ano ang ating gagawin sa ating mga event. Ano po? So, yun po. At meron po mga alam sa atin, magkaroon ng Bible study rin sa ating istasyon ng pulis. Ano? At nag-invite po sila. Sabi ko, amen, magandang pagkakataon. Magkakaroon tayo ng koneksyon, ano? At mga kakilala, no? At the same time, ang pinakamahalaga, makapag-witness tayo, no? Sa men in uniform. So, yun po ay pag-usapan namin para po sa pagsasaayos ng gawain niya, no? Patuloy din po ang ating jail ministry at ang lahat ng gawain ng ating iglesia, no? So, papuri po sa Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain ngayong po umaga. At tawagin na po natin ang ating praise and worship team. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayon. Sama-sama po tayo magpuri, sumamba sa ating Panginoon ngayong umaga. Amen. Palakpak po natin ang ating Panginoon.
ika'y pupurihin, ikaw at ikaw ay Amen. Nakakaman po natin ang ating Panginoon sa pag-action po niya. Patuloy po tayo sa pag-awit. Patuloy po natin siyang purihin, sambahin sa araw-araw. Patuloy po natin siyang patayin. Patuloy po tayo magpasalamat sa lahat ng bagay na ginawa sa ating Panginoon. Panginoon, sa oras pong ito, narito po kami, Panginoon, sa inyong harapan. Nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pag-iingat. Tunay, Panginoon, na napakadakila mo. Tunay, Panginoon, na kailanman, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa amin. Panginoon, sapat ang iyong biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa wagas mong pagmamahal. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga problema, sa kabila ng aming pagsubok na kinakaharap ngayon, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung ano yung pagsubok, Panginoon, na kinakaharap namin ngayon sa aming simbahan, Panginoon, sa aming mga sarili, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Pero, Panginoon, sa oras na to, narito po kami, Panginoon, nagpupuri dahil alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan sa laban na to. Dahil alam namin, Panginoon, na nariyan ka, Panginoon. Ikaw yung sandata namin, Panginoon. Ikaw yung armor namin, Panginoon. Ikaw yung comfort namin, Panginoon. Ikaw yung lakas namin, Panginoon. Narito kami, Panginoon, na nagpupuri, tinataas yung pangalan mo, Panginoon. Dahil sapat sa amin, Panginoon, yung mga nagawa ko sa buhay namin para magtiwala ng patuloy sa iyo. Magtiwala, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Magtiwala, Panginoon, sa mga kaya mong gawin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-asa. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paghawak mo sa amin. Panginoon, Ikaw ang sandigan namin. Ikaw ang buhay namin. Kaya narito po kami, Panginoon. Inahandog namin ang aming mga awit bilang isang pasasalamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginawa mo sa amin. Patuloy po tayo pag-awitan natin ang Panginoon. Sama-sama po tayo pag-uwis. Just in you, the storms and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
And I long to bring my life of offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I can find you through all the darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm raging sea. Faithful in all my you're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It lives in your grace. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life of offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you.
samba, lumakila sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya, sa lahat ng iyong pagpapala, sa iyong pag-iingat, sa kalakasan, sa kagalingan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay na ito. Dahil po namin sa umagang ito, patuloy nila po kaming samahan, buhay ng bawat isa sa amin, ikaw maghinda ng iyong salita, Panginoon. At ikaw isang kumausap sa amin, Panginoon. Nagagawin mo po mga bawat isa sa amin ngayon, sa aming pakailangan, sa aming mga manalangin, sa aming mga kahilingan, Panginoon. Ang dalayan ko rin, Panginoon, gabayan po kami, gabayan mo rin ang iglesia ito, Panginoon, sa panahon at sa sitwasyon na kanyang katatahakin, Panginoon. Samahan po dito kami at pangunahan, Panginoon. Dalayan po, Panginoon, ang mga hapon na ito. Ikaw ang siyang dalayan, Diyos, Panginoon, sa aming fellowship, sa aming gospel hour, Panginoon. Patuloy ko ng Panginoon. Dalayan ko rin ang lahat ng iglesia na nagkakaroon ng ganitong gawain. Pagpalain mo sila, Panginoon. Dalayan namin patuloy sa iyo, aming mga kapatiran na may karamdaman, Panginoon. Si Tatay Taig, si Nanay Kata, Panginoon, at ang iba pa namin mga kapatid. Alalahanan mo po sila, Panginoon. Kaya hilingan namin ang iyong mapagpagaling ng kamay para sa kanilang pangatawa, Panginoon. At kaya din ang nagkakaraming kapatiran, bigyan mo po sila ng kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Samahan po ninyo kami sa buong araw na ito. Sa iyo po, pinagtitiwala ang lahat ng bagay at ipinapasakama. Ito po ang aming samad na langin sa matamis na pangalan po, Kristo Jesus. Amen.
Bubuksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo. Basahin po natin sa ika-14 na kabanata. Simulan po natin sa 22 hanggang sa 30. Matthew chapter 14, verses 22 to 32. Kung yun na po nakita na, kasabay ko pong babasa ang may mga Tagalog, sasagot naman po may mga English, and sa 33, tayo po lang ang words of the Matthew 14, ganito po sinasabi. At pagka kay pinagmadali niya ang kaniyang mahalaga na magsilulag sa daong at magsiunan sa kaniyang sa kabilang tibayo hanggang pinayaan niya ang mga karamihan. Kadagdagan na po ay nasa gitna na ng dagat na hinanangkas ng mga alon sapagkat nasaluma sa hangin. At nang makita siya ng mga alaga na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulimihanan sila at nangagsabi, "Multo!" At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw ka, papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." Datapot pagkakita niya malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, "Panginoon, iligtas mo ako." At pagkalulan nila sa taong ay humigpit ang hangin. Sabay-sabay po tayo sa ika-33. At ang mga nasa taong ay nagsasamba sa kanya na nagsasabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Awitin po natin ito. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Maraming mapagpala, muli po kami inulog sa iyo sa trono ng Biyaya. Upang muli ipagpasalamat sa iyo ang lahat ng mga padalangin na umidinulog sa iyo sapagkat lagi mo kami binibigyan at tugunan sa mga panalangin. Salamat sa mga kapatid namin na may mga karamdaman na may mga request sa kanilang mga karamdaman na lagi kami binulog sa iyo. Salamat sa pamilya natin sapagkat
Sa iyo po lagi ang pinapapasapapuri at salamat sa aming pangalan ng Panginoon. Tagapagpagtayo ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. When the sun will in
darkness, I will call your name by night. God wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God who wanders beyond our galaxy. You are holy, holy. Precious Lord, reveal your heart to me. Father, holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, 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 holy. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. 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 Diyos po ang mga sa buhay.
with Christ in me. Nothing where I know I am free. The future is sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I go, my sinners been defeated. Jesus now and ever is my lead. All the chains are released. I can see I am free, yet now I watch with Christ in me. Every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet now I watch with Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet now I watch with Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet now I watch with Christ in me. Yet now I watch with Christ in me. Yet now I watch with Christ in me. Ang most probable na madidinapin namin base sa mga, kasi kahit naman natin ang mga taga-magdala so inisip ko kung gano'n, hihintayin lang natin na-deny, tapos sa appeal, doon pa lang natin i-request na yung sa building. So, pahabain natin, gagastos pa another option, possible ba yan? Doon sa ano, doon naman sa dun sa decision mo kung
Amen. Salamat po sa ating mga family singers. Yung una, Nuevos family. Dalawa po yun. Saka yung Akasako. Salamat po sa inyo. Sumunod naman po ay itong Kapodar family. Tuloy-tuloy na po yan hanggang Pasko. Tingnan niyo po yung schedule ninyo. Mag-practice na po kayo. Bonding time na yan. Yung pagpa-practice, sama-sama yan. Minsan kasi di na tayo magpakita sobrang busy, magulang at mga anak. So, yan, sa practice, magkakasama-sama kayo. At salamat din po sa ating choir na kumawag kanina. At salamat sa kanilang pagtuturo, NJ. At din sa ating praise and worship team, sa ating special number. Magkalain kayo ng Panginoon. So, sa dami ng umawit, Itong mensahe na po tayo. Closing program ay closing prayer na agad. Pero hindi naman po tayo papakatagalan. Mag-concentrate lang po kayo sa makikinig. I-absorb po natin mabuti. Ituon natin ang ating pansin sa salita ng Panginoon. Kapag po concentrated tayo, mabilis po mag-absorb ang salita ng Panginoon. At siyempre magagamit agad natin yan. Amen. Kung may mga Bible mo kayo, pakipagsan nyo sa Mateo chapter 14. Yung binasa natin kanina. Mateo chapter 14, babasahin na lamang natin ang verses 27 hanggang 31. Hanggang 32. Pakitayo po tayo lahat. Pakisundan nyo na lamang po sa inyong mga banal na kasulatan. Ganito po ang sinasabi, Mateo 14:27. At pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga katakot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, paparayanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Tatapat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya at nagsabi. At nang siya ay malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo po ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alila? At pagkanulan nila sa daong ay humipil ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya at nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Tayo po'y manila. Panginoon, salamat po sa umaga ito. Samahan po ninyo kami sa aral. Baka po siya mga sa kami. At ikaw po siya mataas, kami ang mga mababa, ikaw siya magturo ng mga salita sa aming mga puso. Salamat po sa Kuya at mga umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayaw mag-cancel ng TV natin. Okay, bili tayo ng bago. Kung kasal ka ng pulpito. LED na, pastor na ano. Pwede? Kailangan mo sige sa Panginoon. Amen. So, sayang naman. May mga pictures sa mga dyan. Alright, pakinggan na naman po natin. Ito ang panahon na kasama ng angaral ng Panginoon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Katatapos lang niyang magpakain ng halos 5,000 katao. Katatapos lang ng isang event. Parang nag-cater sila. Nag-cater pero biglaan. 5,000 people. 4,000 So,
busog sila kasi sumusunod sila sa Panginoon. At napupuo na sa isip nila, itanghal na natin si Jesus bilang hari. Tuwan-tuwa na kasi sila eh. Diba, ang tao pag tuwang-tuwa, nakakaisip ng magandang bagay. Nako, huwag kayo magpapasya. Pag tuwang-tuwa kayo, baka di nyo magawa. So, tuwang-tuwa na sila at gusto nila lang ibunyi, itanghal si Jesus. Gawin na natin siyang hari. Kaya niya tayong pakainin. Kaya niya tayong bigyan ng ating kailangan. Gusto rin siyang gawing hari na magbibigay sa kanilang pangailangan. Pero hindi ito ang nais ni Jesus. Ang kanyang pakay ay ang kaligtasan ng mga taong makasalanan at hindi maging isang hari na magdudulot lamang ng kanilang pangailangan. Mamadali na yung mga taga-Israel. Kaya itong dahilan kung bakit pinagmadali ni Jesus na magsasakay na kayo sa taong, galaan nyo. Kasi may gagawin yung mga tao. Pinagmadali niya na sumakay sa taong. Pinauna na niya tumawid sa dagat ng Galilea patungo sa kabilang ibayo sa Genesaret bago pa mangyari ang gusto ng karamihan. Tingnan niyo po sa Mateo 14:22, ang sabi dito, at pagtakay pinagmadali. Nagmamadali ang Panginoong Jesus. Kasi magiging premature ang kanyang gagawin. At saka hindi yun ang mission niya. Ang mission niya ay iligtas ang sanlibutan sa pagkahalay ng kanyang sarili sa bundok ng Kalbaryo. Hindi isang maging hari ng Israel na magbibigay lang ng pangailangan. Kasi bayanin na siya sa mga Israel eh. Isang revolusyonaryo ang gusto nila. Isang tao magliligtas sa kanila sa pagmamulupit ng mga Romano. Yan ang gusto ng mga Israel. Isa siyang Jose Rizal, isang Bonifacio. Yun yung gagawin pagtatanghal na sa kanya at ipagtatanggol sila. Ngunit hindi yun ang kagusto ng Panginoon. Sabi dito, at pagtakay pinagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsigulan sa taong at magsimula sa kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayayaan niya ang karamihan. So, lumakalis ng mga disciple, pinahuwi na niya yung mga tao, makakita pang gawin. Kaya hindi lahat ng pasya na nakararami ay magiging tama, mga kapatid. Hintayin natin ang pasya ng Panginoon. At pagdakay siya na may pumunta muna sa bundok o sa isang burol upang manalangin sa kanyang ama at sumunod na lamang sa Genesaret sa madaling araw. Sa kalagitnaan naman ng dagat, habang lumalaya patungo ang daong sa kabilang ibayo, ay hinahampas na ito ng malalakas na hangin at malalaking alon. Nag-aalala na at nababalisa ang mga alagad na sa anumang oras sila ay magkapaham. Hanggang sa makita nila sa gitna ng diluyong at malalakas na hangin na naglalakad sa ibabaw ng tubig ang Panginoong Jesus, na lalo namang nagpatakot sa kanila sa pagkaakalang ito'y isang ligaw na espiritu o multo, kung kaya't nagsalita si Jesus upang sila ay pumayapa. Ito ay isang pangyayari na nagkakaroon talaga ng mga sitwasyong ating nararanasan sa buhay na kung saan tayo ay nag-aalala. Nawawalan ng loob at pag-asa, lalo na sa panahon ng bagyo at sigwa ng buhay. Maraming depression ngayon. Maraming taong nalulungkot. Maraming taong nawawalan ng pag-asa. So be aware. Dumadami ang mga ganyan. Na nagdudulot sa atin ng takot at pangamba. Ang pangyayaring ito ay nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat gawin sa panahon
ng pagkabalisa. Miyerkules, tinanggap ko yung asunto natin. Huwag niyo sabihin, hindi ako nababalisa. Ako rin po ay tao. Minsan ay hindi ka mapagkatulog. May mga iniisip ka mga bagay. Makakalusot ba ako dito? Ano mangyayari sa buhay ko? Ano na ang future? Ano na ang nasa dulo? Sagot, hindi mo alam. And that is anxiety. If you are thinking of the future, anxiety ka, lalo na pag wala ka na magawa. Kaya marapat lang na alamin natin kung paano nga ba ang gagawin sa panahon ng pagkabalisa. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang mga dapat gawin sa panahon ng ating pagkabalisa. Una sa lahat, pakinggan natin ng mataimtim ang tinig ng Diyos. Meron akong kausap nung kami naglalakad ng mga papeles, mga bagay na dapat handa, ready. Sabi niya, yung church, kailangan din maging ready. Kailangan natin ng kalakasan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsisimba, kailangan matahimik kang nakikinig sa salita kasi sayang yung buting. Pag hindi yung tumimo sa puso mo, nagsayang ka lang ng oras. Nagsasayang ka lang ng oras dito kapag ang mga salitang ito hindi tumumo sa iyo, sayang lang oras mo. You're just wasting your time. So, mga butong ito, salubin natin upang turubok sa ating puso. Una, pakinggan natin ang mataimtim ang tinig ng Diyos. Sabi dito sa Mateo 14:27, datapwat pagsakay, pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob. Sino nagsasalita? Si Jesus. It means nung marinig nila ang salita at tinig ni Jesus, karoon sila ng kapayapaan. Nabawasan ang kanilang pag-aalala. Bakit? Kilala nila yung tinig eh. Kilala nila yung nagsalita. Alam nila saan nang galing. Ito ay ang tinig ng Panginoon. Ako nga! Nagpakilala ka si Jesus. Ako nga! Huwag kayong mga takot. Nang marinig ng mga alagad ang tinig ng Panginoon, ay napagtagtong siya ka si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. At sila ay napayapa. Sa gayon din paraan, kung nais nating maging mapayapa, pakinggan natin ang mataimtim ang salita ng Diyos. Huwag natin siyang sabayan upang maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Alam niya sa communication, may mga tao magsasalita ka, magsasalita din siya. Tapos sabay-sabay na magsasalita. End result, walang nakaintindihan. Kasi nakikisabay. O communication talaga two-way. Pag makikipag-usap kayo sa Diyos, huwag kayo sasabay sa sinasabi niya. O kung meron nagpipreach, huwag ka makikisabay na makikipagkwentuhan sa katabi mo. O makikipagdaldalan ka doon sa mga katabi mo habang nagsasalita yung preacher. Kasi yung model, sayang, nalaglag lang. Hindi mo nakuha. Pagkaya rin ang sabi, Pastor, nagpapagod tayo pagkakaroon kasi hindi natin na-absorb ang salita ng Panginoon. Pakinig tayo sa salita ng Diyos sapagkat ito ang nagpapalakas sa ating pananampalataya. Romans 10:17. Sabi dito, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa saan? Pakikinig. If you are absorbing what you hear from the words of God, it will fall in your heart.
And it is like a seed that will grow up and it will give fruit. Tandaan po ninyo, mayroong isang parabola na kapag nag-preach, yung mga salita ay mga butong na mahuhulog. So, nasa sa inyo, paano nyo yan i-absorb? Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapakilala na siya ay makapangyarihan at kaya niya tayong pamalagaan. Natunghaya ng mga alagad kung anong himala ang naglakad, ang paglakad niya sa tubig habang ito'y hinahalihaw ng hangin. Sa kalagitnaan man ng bagyo at sumit ng panahon sa buhay natin, nariyan ang Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. In the midst of the storm, the Lord is there. He will not take out the storm, but be with you inside the storm. Matthew 28:20, narito, sabi ni Panginoong Kristo, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. It means when you are believing in the Lord, He will be always there. It is through the Holy Spirit. All of the storms in your life, it is a natural way na darating yun. But God will not take it away. He will be with you inside the storm. Number 2, una, pakinggang mataimtim ang tinig ng Diyos. Kalawa, magpatuloy sa mga bagay na gusto pa nating marating. Huwag kang mag-stop mangarap. Sabi ko doon sa mga kausap ko naglalakad, yung mga gagawin namin, libreng mangarap. Libreng mag-visualize. If you want something, visualize it, draw it. Para parating mo. Ibig sabihin, meron kang gagawin kung gayon. Huwag kang manatili doon lang. Do not stop there. As a Christian, as children of God, you can have many things to achieve. Ano sabi? Matthew 14:28. At sumagot sa kanya si Pedro na nagsasabi, Panginoon, kung ikaw nga, tingnan niyo si Pedro, nag-doubt pa, ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Meron siyang gustong gawin. Hindi karaniwan yung gusto ni Pedro. Walang nakaisip noon kung sa the rest of the alagad. Siya lang. Okay, tama. Subukan mo nga. Panginoon, kung ikaw nga yan, palakarin mo nga ako sa tubig. Pinagayan ba siya ni Jesus? Hindi. Sudyado ka. I dare you to achieve your goal. And he did! Ang lakas ng loob ni Pedro, no? Si Pedro ay may lakas ng loob na sumubok sa mga kaya pang gawin sa buhay. Sa tulong ng Panginoon, gawin din tayo. Isang patunay na siya rin ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Nakalakad ba siya o hindi? Nakalakad, di ba? May nagawa siya, may nangyari. Aba, ang galing! Nakalutang ako sa tubig. Sabi nila, General Posible yun. Kasi ang buoyancy ng napakaalat na tubig sa Dead Sea, magpapalutang talaga sa iyo. Problema ka, paano ka lulutang na lang kayo? Baka ikaw, ano pa? Lulutang ka talaga.
Eh, nakatayo ka at naglalakad. Kaya mo bang gawin? So, yun yung imposible doon. Dahil lumutang ka, hindi rin imposible. Makakita mo sa TikTok, gano'n eh. Si Ang Galilee, kita mo, lumulutang yung mga, huwag kakamali makain yung tubig doon, patay ka agad. 10 beses na kalat ng patis yung naton. Patay agad ang bato mo doon. No? So, lalo pag napasok ka yung katawan mo. So, ibig sabihin, sige, lulutang ka nga, pero patayo ha. Tapos lalakad ka. Tapos dagdagan ko pa ng hangin sa kamakyo na hindi ka magagalaw. Yun na yung imposible doon. May hangin na, may alon na malalaki. Gumagalaw ang tubig, pero naglalakad ka na tayo at nakalutang sa ibabaw ng tubig. That's the impossible thing. That made possible. And Apostle Peter there to do it. And it was done. It means yung mga bagay na gusto ba natin gawin, pwede. Meron pa tayong pwedeng gawin, mga kapatid. Na ang ibig sabihin, kahit sa dami ng balaki, kahit sa dami ng problema na nakapaligid sa iyo, na humahadlang sa kagustuhan mo, hindi ito makakapigil sa atin na simulan at isagawa, lalo na kung katuwang natin ang Diyos. Kaya ang isang bata, si Prueba, si Pedro. Isang bagay ang napatunayan ni Pedro. Siya ay nakalakad sa tubig. Imposibleng mangyari sa tao, ngunit naging posible sa kanyang pananampalataya. This means you can achieve more. If you want to. Kung ano pa gusto mong gawin sa buhay, kaya pa. Sabi nga eh, habang may buhay, may pag-asa. Kasi buhay ka pa eh. Pagpatay na, wala ka na. Tapos na talaga yun. At is number 2, patuloy sa mga bagay na gusto pa nating marating. Number 3, ituon ang pansin sa ating layunin at hindi sa mga bagay na nagpapahina sa atin. Kaya parang rhyming words tayo, no? Parang slogan. Ulitin ko, ituon ang pansin sa ating layunin at hindi sa mga bagay na nagpapahina sa atin. Yun yung ginawa ni Pedro eh. Nakatingin siya sa layunin niya. Sige, lalakad ako sa Panginoon ha. O ha, lalakad ako sa tubig. O, nakalakad niya. Bakit? Focus siya. Ginawa niya, nangyari. Matthew 14:24, datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Kung may hangin, tsak may hampas talaga ng alon niya. Parang malalakad sa tubig, kung walang kagalaw ang tubig. Parang may hinahampas ka rin ng tubig kasi lutang-lutang ka eh. Iahampas ka rin kahit doon sa bangka. Pero hindi yun na nangyari. Sa totoo lang, sino pa naman ang hindi matatakot? Kung ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, marahil natatago na lahat ng pangalan. Sabi nga sa Katoliko, tawagan mo na lahat ng pangalan na santo, makaligtas ka lamang. Diba? Ang tao ganyan, pag nasa bingit na, ay lahat na tatawagin na. Layunin ni Pedro na masiguro kung ang nagsalita ay ang Panginoon. Jesucristo ka. Isinagawa niya ang layunin ito na hindi tumitingin sa mga naglalakihang alon at hampas ng hangin. Ngunit habang siya'y naglalakad sa ibabaw ng tubig, nagsimula siyang mag-alinlangan.
That's the problem. Kung nandun na, nung umaandar na, noong all the way na, biglang nagdaan. Ang alinlangan sa kanyang gustong mangrating dahil natuon ang kanyang pansin sa panganib ng paligid. At nagsimula siyang lumubog sa tubig dahil nilamon na rin siya ng takot at pangamba. Yun naman ang problema. Nasira ang focus. Imbis na tumingin siya doon sa kanyang layunin, imbis na mag-focus siya doon sa Panginoong sa Kristo, napatingin siya sa alon. Napatingin siya sa kumakampas na akin. The same with us. If you do entertain negative things, yun ang palaging tatakbo sa isip. But if you do entertain positive things, yun ang tatakbo sa isip. So, naglumihan na siya. Nagsimula na siya lumubog. Bakit? Wala na yung pansin niya sa kanyang layunin. At hindi natuon na ang pansin niya sa mga bagay na nagpapahina sa kanya. Number 4. Humingi na ng saklolo sa panahon na kawalang magagawa. Humingi na ng saklolo sa panahon na kawalang magagawa. Mateo 14:30. At nang siya'y malubog at sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Ang tao, mayroon ding hangganan. Mayroon ding hangganan ng ating lakas at tibay ng loob. Nagpapatunay lamang ito na kayo o ako ay tao lamang. Kahit ako'y pastor, meron din akong nararamdamang pangamba, parang studio. Hindi naman kami mga superman. Kahit sa mga diakono, kahit sa mga Kristiyan, dumadaan ko talaga yan. Sa panahon at oras na wala na tayong magagawa sa sitwasyon, huwag natin ipahamak ang ating sarili. Humingi na tayo ng tulong. Or saklolo. Sa may kakayahan. It means be practical. When it comes to those things that it is unbearable, ask help. Kung patay yung sarili mo, huwag mo ipahamak. Mag-ask ka ng tulong. Sabi ng Panginoon, Matthew 7:7, Magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kung kita niyo, tinuturo na ng Panginoon. Lubog na siya sa tubig. Panginoon, hindi tayo tutog. Palabog ka na eh. Lord, nga yung layunin ng Diyos, di ba? Tulungan din tayo. Gusto niya tayo tumayo. Pero pag tayo na-desperate ka, dapat kasi Panginoon. Verse 8, Matthew 7:8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpok at ang tumutuktok ay binubuksan. Number 5, the last one. Lubos na ibigay ang pagtitiwala sa Panginoon. Lubos na ibigay ang pagtitiwala sa Panginoon. Lubos naman ang tiwala ni Pedro sa Panginoon. Kaya nga niya nagawa ang kanyang kahilingan. Nakalakad kasi sa tubig eh.
Ngunit dumating kaagad sa kanyang pagkaalinlangan at nawala ng loob sa kanyang nakikita. Kung minsan, kung kailan malapit na nating maabot ang ating layunin at kagustuhan, saka naman tayo pumipigay at sumusuko. Diba naman isang ganyan na? Nasa dulo ka na eh. Makukuha mo na eh. Ma-achieve mo na. Bigla ka sumuko. Bigla ka lumagla. Nangyari. Kama. Nangyari sa Israel, di ba? Halos ilang hakbang talagang promise lang, natatanaw na nila sa kabilang dako. Kunti na lang. Pero nang tinignan nila, ay dami higante, talo tayo dyan. Ayaw, balik na tayo sa Egypt. What happened? Hindi sila nakapasok, tumaan pa ang 40 minutes. What a wasted time, 40 years. Kasi sa kawalan ng pagtitiwala nila sa Diyos na kanilang sinusundan. At si Moses tuloy nadama. Sabi ng Kawikaan 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ang buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo sa iyo ang mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at umiwalay ka sa kasama. Meron tayong kaya magagag, meron tayong pag-aalala. Makinig tayo ng tayo sa salita ng Diyos. Patuloy pa rin tayo sa mga gusto pa natin gawin. Ibig sabihin yan, laging may pag-asa. Ito ko ng pansin sa ating layunin at hindi sa mga bagay na nagmamahina sa atin. Humingi tayo ng saklolo sa panahon na ng walang pagkakaroon at lubos ng bigay ng nagtitiwala sa Panginoon. Tuloy po tayo lahat, tayo po yung namin. Salamat po sa umaga nito. Marami ng pinakarap na sumi namin, pagkira sa buhay, magkaroon buhay ng Panginoon. Nalamin mo lamang kahit matatagin mo kami po. Matatagin mo ang bawat isang nanganito, aming mga kapatid. Naman ang sitwasyon nila. Malalayan mo sila. Marami kami mga bagay na gusto kong ka-achieve. Marami kami bagay na gusto kong gawin. Marami kami mga bagay na gusto pang marating kami noon. Tulungan mo kami na magawa nito. Sapagkat wala naman imposible sa inyo. Sa mga nagpatuloy ang iglesia nito, bawat isa sa amin, patuloy mo kami bigyan ng pag-asa. Maraming salamat po sa mga salita. Ibigay sa amin, salamat. At patuloy ko dinadalangin sa iyo, mga kapatid na ito. Alaman ang kanilang kahilingan, pinagdadaanan, problema, pagsunod sa buhay, mga pag-aalala, sinusuko namin lahat sa ito. Sa lahat po ng may kahilingan, makikas po ang inyong kamay. Amen, amen, God bless you, amen, bless you, amen, bless you, amen, amen, God bless you. Pangalaw, patuloy na nagtitiwala sa iyo kung kongregasyon ito. Patuloy na siya dinibigay ang kanilang pagtitiwala. Tugunin mo po ang lahat ng kanilang pangailangan. Salamat po sa mga salita sa mga ito. Pinabilik po namin sa iyo lahat ng kanilang kasalanan sa pangalan ng Jesus. Amen. At mula doon sa mga pag-iingat sa atin, mula sa pagkapisot, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa atin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na, Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maaari naman po, makipula tayo lahat. Ano po? Maraming salamat po sa ating mga manaunin, sa ating mga bisita. Kapag pamilagin po ay pwede po na kayo mag-stay o pagpilayan. Pero may pag-usapan lang po kami ng mga members po. May tulong lang po kami sa umaga.